Pagbati ng kapayapaan at tuwa sa inyong lahat at sa mga nakikibahagi sa banal na pagdiriwang na ito sa pamamagitan ng live streaming dito sa dambana ng Dioceses ni Jesus, ang banal na salita ng Christ the King Mission Seminary, Lunsod, Quezon. Ipinagdiriwang po natin ngayon ang araw ng Pasko ng Pagkasilang. Pamumunuan ang ating banal na pagdiriwang ni Reverendo Padre Benigno Beltran, SVD, Associate Priest ng Shrine. Tumayo po ang lahat at para po simula ng ating misa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang liwanag ng Espiritu Santo, naway sumayin niyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, pasalamat tayo ngayon sa Eucharistia na ito, sa aginaldo na binigay ng Ama, yung kaniyang anak, ang kaniyang aginaldo. Bago natin ipagpatuloy ang ating pagdiriwang sa kapanganakan ng manunubos ng sanlibutan, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Pinadala ka ng Ama dahil sa laki ng kanyang pagmamahal sa sanlibutan at sa sangkatauhan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Isinilang bilang sanggol at naging taong kagaya namin ang banal na diwa. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Ama upang ipamagitan kami at babalik ka sa wakas ng panahon upang hukman ang mga buhay at mga patay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mga kapangyarihang Diyos, patawarin ang ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Pinupuri ka
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan at mapagmahal, sa iyong kagandahang loob, kami iyong nilikha. Sa iyong pagtatangkilik, kami iyong pinadakila. Sa pagkakatawang tao ng iyong anak, kami iyong itinuring na hindi na iba sa iyo. Makapamuhay nawa kami bilang mga kapatid niya na totoong maipagkakapuri mo. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Magmula sa bundok o kay gandang Jerusalem, nang sugong dumarating upang ipahayag ang magandang balita ng kapayapaan. Ipahayag niya ang tagumpay at sasabihin, Siyon, ang Diyos mo ay hari. Narito, sisigaw ang nagbabantay, dahilan sa galak, sama-sama silang aawit, makikita nila ang Panginoon sa Siyon ay babalik. Magsiawit kayo, mga guhong muog nitong Jerusalem, pagkat ang hinirang ng Diyos na Panginoon ay kanyang inaliw. Tinubos na niya itong Jerusalem. Sa lahat ng bansa, ang kamay ng poon na tanda ng lakas ay makikita ng mga nilalang at ang pagliligtas. Nitong ating Diyos, tiyak na mahahayag. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay. Kakat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo yaong nanghangad ng tagumpay. Kahit sa Ang tagumpay niyang ito, siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinupad. kahit sa Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay mamamalas. Magkaingay ng may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang puon ay buong galak na purihin sa pag-awit. kahit sa tagumpay ng
Sa saliw ng mga lira, iparinig yaong tugtog, at ang puon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ang trumpeta kasama ng tambuli, magkaingay sa harap ng puon na ating hari. Kahit sa'y nakakaya, tagumpay na kahit sa'y Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Noong una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit ngayon, siya'y nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sansinukob at siya ang itinalaga niyang magmay-ari ng lahat ng bagay. Ang anak ang maningning na sinag ng Diyos, sapagkat kung ano ang Diyos ay gayon din ang anak. Siya ang nag-iingat sa sansinukob sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya'y lumuklok sa kanan ng Diyos, ang makapangyarihan sa lahat. At kung paanong higit na di hamak ang pangalang ibinigay ng Diyos sa anak, gayon din siya'y higit na di hamak sa mga anghel. Sapagkat hindi kailanman sinabi ng Diyos sa sinumang anghel, "Ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama." Ni hindi rin niya sinabi sa kanino man sa mga anghel, "Ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging anak ko." At nang suguin na ng Diyos ang kanyang bugtong na anak, sa sanlibutan ay sinabi niya, dapat siyang sambahin ng lahat ng anghel ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo bilang paggalang sa mabuting balita. Banal na araw sumikat, halina't sumambang lahat sa nanaog na liwanag. Sumayin ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang simula ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon.
Sa pasimula pa, naroon na ang diwa. Kasama ng Diyos ang diwa. At ang diwa ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay. At walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Mula sa kanya ang buhay. At ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw at hindi ito kailanman nagapi ng kadiliman. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan. Naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at manalig sa ilaw ang lahat dahil sa patutuo niya. Hindi siya ang ilaw, kundi naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa lahat ng tao ay dumarating sa sanlibutan. Nasa sanlibutan ang diwa. Nilikha ang sanlibutan sa pamamagitan niya, ngunit hindi siya nakilala ng sanlibutan. Naparito siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila nga'y naging anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, ni sa pita ng laman o sa kagagawa ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. At naging tao ang diwa, at siya ay nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaang ito. Nagpatotoo si Juan tungkol sa kanya, at ganito ang kanyang sigaw: siya ang tinutukoy ko ng aking sabihin, ang darating na kasunod ko ay higit sa akin, sapagkat siya na bago pa ako ipanganak. Dahil sa siya ay puspos ng pag-ibig, tayong lahat ay tumanggap mula sa kanya ng abot-abot na kaloob, sapagkat binigay ang kautusan sa pamamagitan ni Moises, ngunit ang pag-ibig at ang katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Hesukristo. Kailan may walang nakakita sa Diyos, ngunit ipinakilala siya ng bugtong na anak. Siya ay Diyos na lubos na minamahal ng Ama. Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maligayang Pasko po sa inyong lahat. Maligayang Pasko, Father. Merry Christmas. Merry Christmas. Babalik natin si Christ sa Christmas kasi ngayon parang ang uso, Happy Holidays. Bakit naging holidays yan? Kailan nagtatanong tayo? Sapagkat ang batang yan, iba yan. So maraming salamat sa mga nagpadala ng aginaldo sa akin at saka mas marami sa aming komunidad, mga SBD. Kaya meron na kaming tinapay at keso. Ang wala lang si ate na nagluto ng manok na tinula ayon sa kanta. Pero napakasaya pa rin ng mga Pilipino. Hindi kaya ng COVID ang mga Pilipino. Daming nagagalit sa Facebook. Dami-daming tao naman dito sa SM grocery. Hindi tuloy kami makapamili ng parang ganun ang sinasabi. Wala silang pakialam sapagkat iba ang paniniwala nila tungkol sa batang yan. What child is this? Paulit-ulit kong pinakinggan si Andrea Bocelli at si Celine Dion. What child is this? Who laid to rest in Mary's lap is sleeping. Kumakanta daw yung mga anghel while angels anthem sweet daw and shepherds watch are keeping. Sino yan? Ay, sinagot rin niya. Ay, Christ the King yan, kagaya ng unang sinasabi sa unang pagbasa. Kagandang pagbasdan ang nagsasabing, Sion, ang Diyos mo ay hari. Makikita nila ang Panginoon sa Sion, siya ay magbabalik. Siya ay hari, gaya ng sinabi ng unang pagbasa. Kaya yung mga hari, sabi rin sa kanta, nagdala ng incense, myrrh, tsaka gold.
Kaya magmadali din tayong sambahin siya. Samba ang sinasabi. Gaya ng kalawang pagbasa, dapat siyang sambahin ng lahat ng anghel ng Diyos. At nung siya isinilang, hindi mabilang ang mga anghel sa langit na kumakanta ng Gloria in Excelsis Deo. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Iba yan. Kaya sa pangalawang pagbasa at sa Ebanghelyo, pinaliwanag, sino ba yan? What child is this? Sabi sa sa sulat sa mga Hebreo, noong una, mga propeta ang pinadala ng Panginoon. Hindi itong mga huling araw ang pinadala niya yung kanyang anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng kanyang anak. Una, sa pamamagitan ng anak ay nilikhaan ng Diyos ang sansinukob at siya ang itinalaga niyang na magmay-ari sa lahat ng bagay. Prolog ng gospel. Sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay at walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. Hari ng sansinukob. Kaya Christ the King yung aming seminaryo para ipaalaala sa lahat. Siya ang may-ari nito. Yung mundo, pati yung mga bituin, yung mga galaxies, yung mga Betelgeuse at saka Alpha Centauri, yung Andromeda Galaxy, yung Milky Way na kasama tayo, siya may-ari niyan. Pinagkatiwala rin niya sa atin ito. Hindi tayo nagiging mabuting katiwala. Tinatamaan tayo ng Odette. Tinatamaan tayo ng Yolanda, ng Ulysses, ng Sindong, ng Undoy. Bakit? Hindi talaga natin siya kinikilala. Nagsasabi tayo, Christ the King! Tapos, sinasalaula natin yung kanyang nilikha. Apart from the creative function, yung mapanlikhang antas ng kanyang kakanyahan, ng kanyang nature. Sabi rin sa Hebreo, pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya ay lumuklok sa kanan ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Redemptive function. Creative. Pangalawa, redemptive. Nabatay siya para sa atin. Upang tayo, sabi ni San Juan, maging mga anak ng Diyos. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Tayo yun. Naging anak tayo ng Diyos. Karapat-dapat kaya tayong tawaging anak ng Panginoon. Sinasalaula natin yung kaniyang pag-aari, yung buong sansinukob, yung buong planeta. Patuloy pa rin tayong nagkakasala hanggang ngayon. Hindi tayo tumitigil. Ang pangatlo, tanong sa what child is this? Una, this child created the heavens and the earth together with God the Father. Second, redemptive. This child will die so that your sins can be forgiven and you will become children of God. And third, He revealed to us what God is like. Kasi lahat naniniwala sa Diyos eh. Alam ko may mga atheist, pero iba lang yung Diyos nila. Kasi hindi ka pwedeng magsabi, ako ang Diyos. Sobra ka naman. Si Einstein, halimbawa, naniwala siya na may Diyos eh. Pero yung kaniyang Diyos, Diyos ni Baruch Spinoza, isang philosopher na Jew. Tapos ang sabi niya, yung Diyos, yung parang computer na cosmic, yung infinite. Pero yung Diyos ni Spinoza, ni Einstein, at maraming mga scientist, hindi tayo mahal. Wala siyang pakialam kung nabasag ba yung puso mo. Wala siyang pakialam kung may anak ka ba na special child na hindi mo alam sinong mag-aalaga kung patay ka na. Wala siyang pakialam kung yung asawa mo may ibang pamilya. Kaya naglalagari kung Pasko para mapuntahan niya lahat yung kanyang mga anak. Hindi tayo nakakapaniwala sa Diyos na ganyan. Kailangan ng tao, ng ating puso. Isang makapangyarihan
na hindi nilalang. Isang makapangyarihang being na mahal tayo. Yan yung God so loved the world that He gave His only begotten Son. Yun ang aginaldo sa atin ng Panginoon. Si Jesus, creative, redemptive, revelatory. Pinapahayag ni Jesus na ang ating Diyos mapagmahal. Na kulang yung Diyos ni Einstein at ng mga scientist. Sapagkat sinisigaw ng ating puso na kailangan yung Diyos na may gawaan ng langit at lupa, mahal tayo. At paano pinakita na mahal tayo? At ang diwa ay naging tao, nanahan na kagaya natin. Paglaki ng batang yan, hahagupitin nila yan. Puputungan nila ng koronang tinik yan. Papatayin nila yan. By His wounds, we have been healed. Yan yung kahulugan ng Pasko. Kaya nag-aginaldo sa atin ng Panginoon. Yung kanyang anak. Ano naman ang aginaldo natin sa Kanya? Kanya na yung buong sansinukob eh. Yung puso mo. Maski anong meron ka. Paulit-ulit kong sinasabi yung drummer boy kasi wala araw siya. Mahirap lang naman siya. I'm only a little drummer boy. Tinugtugan na lang niya yung sanggol ng kaniyang tambol. Nag-smile si Jesus sa kanya. Huwag ka nang mangarap ng kung ano-ano pa. Yung kaya mo. Kami, Society of the Divine Word. Yung nasa Ebanghelyo ngayon. SBD. Societas Verbi Divini. Society of the Divine Word. Lipunan Society ng banal na diwa. Kami dapat yung nangunguna, kahit lahat tayo may tungkulin na ganyan, kami lahat ang nangunguna para ipahayag yung creative, redemptive, at revealing functions ng Word. Tagal ko nang pinaglalaban na diwa yan eh. Hindi salita gaya ng palaging sinasabi ng mga lectors. Mas malalim ang diwa. Pero huwag na nating talakayin ngayon yan. Ang talakayin natin, binigyan tayo ng Christmas present. Kami, mga SBD, meron kaming tungkulin na ibunsod ang justice, peace, and integrity of creation. May naka-assign po sa justice. Ako po yung sa peace, coordinator ng peace, saka integrity of creation. Pinaliwanag ko sa mga SBD, yung Central Province lang, na kailangan, kahit huli na ng kaunti, labanan natin yung climate change. Kung hindi, lalong titindi pa yung mga darating na bagyo. Tanim tayo ng 1 billion na kawayan. Ngayong 2022, ang aginaldo namin kay Jesus, 100,000 mga kawayan. Ayan. Yung aming Advent tree, kawayan niya. Pinapakita ko sa inyo ngayon ito bilang pledge, panunumpa ng mga SPD na labanan ang climate change para mabawasan ang paghihirap ng ating mga kababayan. 100,000 kawayan tatanim ng SPD sa 2022. Kayo, anong inyong gagawin para sambahin ang banal na diwa? Yan ang ating ipanalangin sa misang ito. Hilingin po natin kay Jesus na sana matumbasan natin. Sa abot ng ating makakaya, hindi naman natin matumbasan yung walang hanggang aginaldo ng Panginoon sa atin. Sa abot ng ating makakaya, tutumbasan po natin yan. Bawasan natin yung kahirapan. Justice. Hindi kalooban ng baby Jesus yung ating bansa na iilan lang, may bilyon-bilyon, dolyaris pa yan, kasama sa lista ng mga pinakamayaman sa buong mundo. Pagkatapos, kalahati ng bansa nagugutom. Lalo na may COVID pa. Pagkatapos, kakanta tayo ng joy to the world.
ang Pasko ay sumapi. Para magkaroon ka naman ng kaunting K na magsaya sa Pasko, mag-aginaldo ka rin sa Panginoon. Yun ang aking punto ngayon. Yun ang aming aginaldo. 100,000 bamboo. Marami na po akong kaibigan na naniniwala dyan. May Philippine Bamboo Society of Advocates, gumagamit ng teknolohiya po yan. Mayroon silang Smart Bamboo Information Systems, kasama ang Asian Institute of Management. Pero ito po ang matindi, at nagpapasalamat po ako sa mga presidente. Nagsalita ako sa 114 state universities and colleges, mga presidente at opisyales. 7 sa mga universities na yan, nakipag-partner na. Magtatayo kami ng bamboo tissue culture laboratory. Sapagkat yung ganyang seedling, ang tagal pong alagaan yan. Ito, dahil sa science, mula sa test tube, 100,000 pwede mong alagaan at itatanim. Tapos, pinatawag din ako ng mga obispo. May 18 diocese sa Mindanao, may mga katutubo, indigenous peoples. Ang lalaki po, libu-libong ektarya ang binigay ng gobyerno dyan, ancestral domain. Pag naitayo na po, yung bamboo tissue culture sa Cagayan at daan-daang libong bamboo seedlings, bibigay namin sa mga katutubo yan, tatanim nila sa kanilang mga ancestral domains. Pamasko ng mga katutubo sa manunubos. Yan po ang ating panalangin ngayong misang ito. Gaya ng Little Drummer Boy, anong aginaldo ang maibibigay ko sa iyo, baby Jesus? Yan ang tanong natin ngayong Pasko. Samantalang tinutunaw pa natin yung tinapay at keso na nilantakan natin kagabi. Baka yung iba may hangover pa dahil Blue Label na Jack na Johnny Walker yung nilantakan siguro kagabi. Tanda po yun. Magdiwang tayo sapagkat ang isinilang ay ang hari ng San Sinuko. Nagbigay ng aginaldo sa atin ang Panginoon. Anong aginaldo naman ang ibabalik natin sa Kanya? Yun ang tanong ngayong Pasko. Kaya maligayang Pasko po sa inyong lahat. Magsitayo po tayong lahat. Pahayag natin ang ating pananampalataya sa mapagmahal na Diyos at Kaniyang pangako na mabibigyan tayo bilang Kanyang mga anak ng buhay na walang hanggan. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, nang may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya. Lalang ng Espiritu Santo, ipinangnak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, at sa pagkabuhay na mag-uli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin ng sambayanan. Mga kapatid, sa banal na araw na ito, isinilang ang aming dakilang manunubos. Kami dumadalangin sa iyo, Ama, upang mapuspos kami ng galak at kapayapaan. Buong tiwala kaming dumadalangin ang aming kahilingan. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa iyong sambayanan,
Maging tagapaghatid nawa ang lahat ng mananampalataya ng liwanag ni Kristo sa daigdig. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa mga pinuno ng pamayanan, gabayan mo nawa ang kanilang pinagliligpurangkawan tungo sa kapayapaan at katarungan. Maging gabay nawa nila ang sanggol na si Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa mga nalulungkot, nagugutom at may karamdaman, matulungan nawa sila ng mga taong may tunay na malasakit upang maibsan ang kanilang matinding pinagdaraanan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa pagwawakas ng pandemyang hatid ng COVID-19, supili nawa ng liwanag ng pagsilang ni Jesus sa mga nasa gitna ng dilim at bighati, hatid ng salot na COVID-19. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa lahat ng natitipon ngayon, ang Batang Jesus nawa ang ating maging matibay na sandigan, pag-asa at kalakasan upang patuloy nating maharap ang mga galak at pagsubok sa hinaharap. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Amang mapagmahal, sa pagsilang kay Jesus, pinakita mo na mahal mo kami. Niyakap mo ang aming pagkatao. Nilinis mo ang aming pagkakasal. Pagkaloob mong kami maging daan ng kagalakan at kapayapaang dulot niya. Nihiling namin ito sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, pang itong ating pag-aalay
ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon nitong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito ngayong dakilang kapistahan ng Pasko, ng pagsilang ng iyong anak, ay iyong kalugdan bilang ganap na pagsamba at lubusang pakikipagkasundo namin sa iyo. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin, Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Manawing makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang anak mong di na naiiba sa amin ay siyang pumawi sa dilim, kaya ngayoy ikaw ang aming nababanaaga. Ang anak mong di naiiba sa iyo ay siyang iisang diwa mo. Sa katauhan niya, ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamamagitan niya, ang iyong pag-ibig ay kahali-halina kahit ikaw ay lingid sa aming mga mata. Kaya kasama ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Mapagmahal naming Ama, dapat kang purihin ng lahat ng nilikha sa buong sansinukob, sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, nilikha mo ang lahat at binibigyan mo kami ng buhay at kabanalan. Walang sawa among tinitipon ang iyong sambayan ng Kristiyano upang mula sa pagsika hanggang sa paglubog ng araw, maihandog ang malinis na alay para sambahin ang iyong pangalan. Ama, hinihiling namin, pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga alay na ito na aming inilalaan para sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo, ang banal na diwa na naging tao na nag-utos na ipagdiwang namin ang misteryong ito. Noong gabing naghapunan kasama ang kanyang mga alagad, kumuha si Jesus ng tinapay. Nagpasalamat sa iyo, Ama. Hinati niya yon. Binigay sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog ng dahil sa inyo. Sa ganun din paraan, pagkatapos ng hapunan, kinuha ni Jesus ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, Ama. Binigay niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis na aking dugo, ng bago
at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito, panglagi ninyo akong maalaala. Pagbunyin natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Ama, naalaala namin ngayon ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin nagligtas. Gayon din, kanyang muling pagkabuhay, pag-akyat sa kalangitan. Samantalang ang kanyang muling pagbabalik ay aming pinanabikan. Kaya bilang pasasalamat, nialay namin ngayon sa iyo ang buhay at banal na paghaing ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong sambayan ng Kristiyano. Masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay ipakipagkasundo sa iyo. Loobin mong kaming magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo, maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan niya kami niyang magkamit ng iyong pamana, kasama ng Ina ng Diyos, mahal na Birheng Maria, kagalingan ng mga may sakit, kasama ni San Jose na kanya esposo, kasama ng mga apostol, mga martir, at lahat ng mga banal na inaasahan naming nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong sandaigdigan. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa, kasama ang iyong lingkod na si Papa Francisco, ang aming obispo, si Onesto, lahat mga obispo, mga pare, madre, brothers, at lahat ng kasapi ng iyong piniling sambayanan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na tinipon mong ngayon sa iyong harapan. Amang maawain, kupkupin mo at pag-isahin ng lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao, lalo na ang mga namatay dahil sa COVID-19. Kasama ang lahat ng mga lumisan na sa mundong ito na nagtataglay ng pagmamahal sa iyo. Umaasa kami na magtatamasa ng iyong kaningningang walang katapusan, nadadampi sa bawat luha ng dalamhati, sapagkat kapag aming nasilayan ang iyong kagandahan, kami ay magiging katulad mo at sasamba kaming walang humpay sa iyo sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mong kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos namang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Punong-puno ng kagalakan ng Pasko na manawagan tayo ngayon sa ating Ama sa Langit na mapasa atin ang kanyang kaharian ng katarungan at pagtatanggol sa kalikasan
ayon sa ipinahayag sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Nihiling namin, Panginoon, na iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan na palagian, upang sa tulong ng iyong awa, lagi kaming maligtas sa kasalanan at malayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng muling pagbabalik ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Batiin ninyo ng Merry Christmas ang inyong mga kapatid at magbigayan kayo ng tanda ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Ito, katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Siya ang banal na diwa, kaisa sa pagkadyos ng Ama, nagkatawang tao, kagaya natin, upang iligtas tayo sa ating kasalanan at dalhin sa buhay na walang katapusan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako
ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naway ipagsanggalang tayo ng katawan at dugo ng banal na diwa na si Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Magsiupo po, paalaala, ang pagbibigay po ng komunyon ay gagawin po ng pahanay. Maraming salamat po. Espiritual na pakikinabang. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag pong hayaan ako ay mawalay sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal,
Pagkaloob mo ang sumilang ngayong tagapagligtas na nagdulot sa amin ng muling pagsilang bilang iyong mga anak, ay siya rin nawang magkaloob ng muling pagkabuhay kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Oratio Imperata. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at iapag-adya kami sa inyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ang mga bakuna, ang pandemyang sa aming bayan at sa buong mundo. Patubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakapan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod, at ipagsagalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamtin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong sa tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan, sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa. Malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Hesukristo na nabubuhay at nagaharing kasama at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at iapagdudya mo kami sa lahat ng kasamaan, malwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Arnold Jansen and San Joseph Benanimitz. Magsiupo po para sa ilang anunsyo. Today, Christmas Day, we also have masses at 10 a.m., 4 and 6 p.m. These masses will be live-streamed and open to the public. Regular mass schedule will also resume on December 26. Schedule of confession is every Saturday from 5 to 6 p.m. The shrine calendar for 2020 is now available at 50 pesos each. The book of Jerry Father Orbos, SVD, Cleansing Moment is also available at 120 pesos. Thank you very much, Reverend Father Ronnie Crisostomo, SVD, Shrine Rector. Magsitayo po. Sumanyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyuko kayo at hingin ang bendisyon ng Panginoon. Ama naming mapagpal, isugo mo ang iyong liwanag upang makamtan ang binibigay ng iyong kagandahang loob at maitalaga sa lahat sa amin ang sa paggawaan ng mabuti sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayong lahat na mapagmahal, makapangyarihang Diyos, Ama, Anak,
at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, pagpalain kayong lahat ng sanggol na isinilang sa Bethlehem. Salamat sa Diyos. Minsan ng buhay ay isang awit ng galak at mayroong liwanag na tatanglaw sa ating pagyapa. Minsan ng buhay ay isang awit ng luha at siyang papawi nito ay ang pag-asa ng umaga. Kahit anong tindi ng hunos, kahit anong tindi ng dilim, may isang inang nagmamatsyag at mamahal sa atin. Awit niya'y pag-ibig ng Diyos, tawag niya'y magbalik. Turo niya'y buhay, Diyos lamang sa atin nagkaloob. O inang mahal, narito kami, awit-awit ang Ave Maria, at dalangin ang bawat pamilya'y kapayapaan at pagkakaisa. Ang lusayo mong hawak namin at awit-awit ang Ave Maria.